Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat at sa pagkakataong ito, may tampok po akong video. Ito ay patungkol sa isang pastor protestante na mga hipokrito. Ba't masabi kong hipokrito? Napakahilig nilang mangwasak ng mga ribulto ng mga Katoliko, pero hindi nila magalaw ang mga ribulto ng Baphomet. Nakapagtataka. Ano kayang meron sa Baphomet? Bakit takot na takot silang wasakin ito? Ano kayang meron sa imahe ng Baphomet na hindi nila magawang lapitan ito? Ano kayang meron sa imahe ng Baphomet? Hindi nila magawang titigan ito at pagplanuhan kung paano ito wasakin. Pero imahe ng mga santo ang lalakas na mga loob. Ngayon sa araw na ito, ang tampo ko pong video sa inyo ay patungkol sa isang pastor protestante na matapos niyang wasakin ang rebulto ng mga santo, wasak rin siya. Narito. Purihin ang Diyos sa kataas-taasan. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Muling tatalakayin natin yung isang pastor na winasak niya ang sagradong imahen. Ito po. No? Babasagin na po natin sila. No? Isa-isa po, babasagin na po natin sila. Yan po, no? Hindi po namin inaapakan yung religion po ninyo, yung inaaniban ninyo. Siya si Pastor Jerry de la Fuente, mga kapatid. Oh. At maalala natin na may isang pulis mismo ang namarel sa imahen ng Birhen Maria. Wasak ang mukha sa naturang imahen, pero nakalipas ang ilang araw, wasak din ang mukha ng pulis matapos siya na disgrasya. Hindi po natin ninais na yun ang mangyari sa mga nagwawasak ng imahen. Pero isang babala lang. At sa pakipag-ugnayan namin kanina ni Attorney Jan Lumanta, isa sa mga board of directors ng Catholic Faith Defenders, si Pastor Jerry de la Fuente maaring sampahan ng kaso. Samahan ninyo ako, tatalakayin natin ito muli. Purihin ang Diyos sa kataas-taasan. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? So, daming nag-request, merong mga nag-message sa akin na makipag-ugnayan umano ako dahil gusto ni Pastor Jerry de la Fuente na makipag-debate namin ni Father Darwin Gitgano. Ilang mga naka-schedule sana na debate namin na ipinopospone ko dahil sa daming mga priorities dito sa ministry, mga kapatid. Pero nang nakita ko itong video, abay, gusto ko talagang maharap itong si Pastor Jerry de la Fuente sa isang talakayan via Zoom, mga kapatid. Oh, hintayin natin, nag-message na ako sa kaniyang kasintahan na isang pastora at kay Pastor Jerry de la Fuente hindi pa tiningnan yung aking message. So, hope na mag-reply sila sa naturang message, mga kapatid, para maganap natin ang talakayan nitong The Modern Iconoclasm Images Destroyers. Nag-viral itong daming nagbigay sa akin ng link, mga kapatid, at gustong matalakay itong pagwawasak ni
Pastor Jerry de la Fuente ng Born Again sa imahen ng santo. No? Babasagin na po natin sila. No? Isa-isa po, babasagin na po natin sila. Teka siya. Oh, ulo. Yan po, no? Hindi po namin inaapakan yung religion po ninyo, yung inaaniban ninyo. Hindi umano inaapakan yung religion na inaamniba natin at ayon sa ng message, sasampa kayo ng kaso. Anong kaso isasampan ninyo? Binigay yun. Binigay yun ng kaibigan niya upang wasakin. No? Bakit sampa pa ng kaso? At merong nagsabi, wag na lang. Ipasa Diyos na lang natin yan. O na mga kapatid, ayon kay Dr. Jose Rizal, it is enough for good people to do nothing for evil people to succeed. Di po ba? Mari na inosente itong si Pastor Jerry de la Fuente, mga kapatid, dahil itong mga pastor kasi sa mga nagsusulputang sikta, ang kanilang theology, mamimili lang ng talata ng Biblia at yung iba na hindi sang-ayon sa kanilang doktrina, abay, dinidelete na yon. No? Kaya pwedeng inosente, pwede ring ignorante, pwede ring all of the above. Ba? So, ito'y isang modernong tinatawag na iconoclasm. Ang pagwawasak ni Pastor Jerry sa mga imahen, ang iconoclasm, papasok sila sa loob ng simbahan, mga kapatid, noon pa. No? Wawasakin ang mga imahen at ang nanguna nito ay si Emperador Leo. May pastor na nagtanong sa akin, di po ba si Pope Leo pinawasak yung imahen? Excuse me po, ang hirap talaga pag hindi papasok ng subject ng history, gawing history ang history. Hindi po yun Santo Papa, Emperador po yun na nanguna sa tinatawag na iconoclasm, images destroyers. Ang images destroyers, mga kapatid, ay ginigaba nila ang lahat ng mga imahen, yung mga larawan. Kaya nabuo ang ikalawang konsilyo ng Nicaea, yung sa taong 787 Anno Domini, and then it was decreed by the council that sacred images may be honored without idolatry. Di lang yan. Ang ginawa nito mga nagsusulputang sikta, mga kapatid, walang pagkakaiba sa mga ginawa din ng mga terorista. Yung mga teroristang Muslim na lumusob sa simbahan ng Marawi, di po ba? Winasak ang mga imahen. Na inilabas ng AMAC News Agency, makikita ang pagsira ng mga armadong lalaki sa ilang imahen sa loob ng isang simbahan sa Marawi. Ibinagsak sa sahig at inapak-apakan ng mga itong imahen ng mga santo. Maging ang crucifix at ang sanggol na Jesus hindi nakaligtas. Pinagpupunit din ng ilang larawan ni Pope Francis at Biblia, saka sinunog ang mga ito. Weekend nang kumalat sa social media ang video. Pinaniniwala ang nangyari ito sa sinasabing lugar sa Marawi na hawak pa rin ng mga terorista. Yon ang nangyari sa Marawi. Maliban na sinunog nila, inula ng bala ang loob ng simbahan ng Marawi, yung mga convent boys na patay dahil sinuotan ng mga uniform ng mga terorista at binigyan ng baril din, no? Winasak ang mga imahen. Bakit kaya nagkakaisa ito mga nagsusulpot ng sekta, lalo na sa
mga terorista, mga kapatid, na galit kahit sa mga imahe ng mga santo. Nagkakaisa sila. Hindi lang yan. May mga grupo ng Satanic Church na winasak ang mga imahe ng mga santo. Grabe talaga ang kanilang galit sa imahe ng mga santo, mga kapatid. No? Grabe ang galit nila. Satanic Church. So, kung mapansin ninyo, itong mga terorista na galit sa simbahang Katoliko, tulad ng mga ISIS, itong mga Mauti, at itong mga nagsusulputang sikta, lalo na itong grupo nila ni Pastor Jerry De La Fuente, may message ako sa kanyang page. Hope na mabasa niya at ma-reply niya. Ang daming nag-request kasi na kung maari maganap ang talakayan tungkol sa mga sacred images. No? Pero di natin yan, di tayo magtataka, mga kapatid, dahil nakasulat na sa Biblia. Tingnan niyo Awit Kapitulo 74, versikulo 4 hanggang 8. Ang mga kaaway mo'y magsisiangal sa gitna ng inyong kapulungan. Kanilang itinataas ang kanilang mga watawat na pinakatanda. Sila'y tila mga tao na nangagtaas ng mga palakol sa mga kakahuyan. At ngayon, lahat ng mga gawang inanyuan doon, kanilang pinagputol-putol ng palakol ng mga pamukpok, kanilang sinilaban ng apoy ang inyong sangtuwaryo, kanilang dinumhan ang tahanang dako ng inyong pangalan hanggang sa lupa. Kanilang sinabi sa kanilang puso, ating gibain paminsan ang kanilang sinunog ang lahat na sinagoga ng Diyos sa lupain. See? Yung mga kaaway umano, papasok sa loob ng simbahan at gigibain yung mga inanyuan. Wala nang pagkakaiba nitong ginawa ni Pastor Jerry De La Fuente, mga kapatid. Isa-isa po, babasagin na po natin sila. Teka sa... Hulog. Yan po, no? Hindi po namin inaapakan yung religion po ninyo, yung inaaniban ninyo. At yung sinabi sa naturang talata sa Awit Kapitulo 74, versikulo 4 hanggang 8, mga kapatid, na papasok sila maliban na kanilang wawasakin ang mga inanyuan, kanila pang susunugin umano ang templo. Ito ang ginawa ng mga terorista. Ang pagsira ng mga armadong lalaki sa ilang imahen sa loob ng isang simbahan sa Marawi. Ibinagsak sa sahig at inapak-apakan ng mga itong imahen ng mga santo. Maging ang crucifix at ang sanggol na Jesus hindi nakaligtas. Pinagpupunit din ng ilang larawan ni Pope Francis at Biblia, saka sinunog ang mga ito. Weekend nang kumalat sa social media ang video. Pinaniniwala ang nangyari ito sa sinasabing lugar sa Marawi na hawak pa rin ng mga terorista. Okay. So, lahat na nakita ninyo sa video na mga terorista, wala na yon. Pulbos na yon, mga kapatid. May the rest in peace, no? Galit na galit sila. Pero nagtaka tayo, kahit na yung mga Muslim magko-comment sa page natin, no? Grabe ang kanilang comment na sabi nila, sumasamba kayo ng Diyos-Diyosan. Ibalik natin sa kanila. Bakit kayo humalik din sa itim na bato? O ito, nag-uunahan, makapunas lang man, makahalik lang man, nitong itim na bato. O, dahil sa wakas ng mundo umano,
lagyan umano yung itim na bato batay sa kanilang hadit ng mata at bibig. So nakita na yun, nag-uunahan para makahalik. So kung sila ang nag-interpret sa ating pananampalataya, sangayon ba sila nakita din ang mag-interpret sa kanilang pananampalataya na itong itim na bato ay kanilang Diyos-Diyosan? Di ba? Okay. So, balikan natin itong ginawa ni Pastor Jerry de la Fuente, mga kapatid, no? Dahil kanina nakipag-ugnayan ako ni Attorney Jan Lumanta, no, yung kasama natin tungkol dito. At kailangan na matukoy natin kung saang lugar ginawa ni Pastor de la Fuente yung pagbabasag, no? Yung winasak ang mga imahen. Pero kung nabasa natin sa Biblia, lalo na sa Awit Kapitulo 74, versikulo 4, na yung mga kalaban ay papasok upang wawasakin ang mga inanyuan sa loob ng templo. Sino po ba ang mga kaaway? Sa unang Juan Kapitulo 2, 18-19, ito po ang ating mga basa. Munting mga anak, ito na ang huling oras, gaya ng inyong narinig na darating na ang Antikristo. Kahit ngayon ay marami ng Antikristo, kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin, sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Lahat ng mga protestante humihiwalay galing sa simbahang Katoliko. Di po ba? Kung napansin ninyo, tulad ni Pastor Jerry de la Fuente, mga kapatid, no? Na winasak, ito'y isa lang sa mga pastor ng mga born again. Meron namang isang pastor na nangwasak pero humihingi ng kapatawaran, no? Yung isa din na mangangaral sa Seventh-day Adventist na sinugnog ang imahen ng Mahal na Birhen Maria, humihingi din ng sa huling bahagi, humihingi din ng public apology siya, no? So, hindi ito saklaw sa Section 4 and Section 5 sa 1987 Philippine Constitution tungkol sa freedom of speech, of expression, mga kapatid. Bakit? Dahil kung tingnan natin ang batas na naunang tinalakay natin sa Revised Penal Code sa Title number 2, yung crime against fundamental laws of the state. Sa Chapter 1, meron yung arbitrary detention or expulsion, violation or dwelling, prohibition, interruption, and dissolution of peaceful meetings and crimes against religious worship. Noong April 14, 1934, yung pari sa Lumban, probinsya ng Laguna, ay nagsampa ng kaso dahil sa panglapastangan sa mga banal nila ni Enrique Villarica, Alejandro Laclong at Bernardino del Rosario. Ito'y umaabot pa, mga kapatid, sa Korte Suprema, no? At pakita natin ang en banc bahagi mamaya, no?
dito sa ito ang tinalakay namin kanina ni Attorney Jan Lumanta, Article 133 mga kapatid, offending the religious feelings, the penalty of arresto mayor and its maximum period to prison correctional and its minimum period shall be imposed upon anyone who, in the place devoted to religious worship or during celebration of any religious ceremony, shall perform acts notoriously offensive to the feelings of the faithful. Pero baka sabihin nila, nasa daan yon, nasa daan. Ang sinabi niyan, anyone who in a place devoted to religious worship or during celebration of any religious ceremony shall perform acts notoriously offensive to the feelings of the faithful. Oh, yun mo bang ginawa ni Pastor Jerry? Maitawag ba yung offensive to the yung notorious offensive to the feelings of the faithful? Kaya kung tingnan natin yung kaso na isinampa ng pari sa Laguna noon mga kapatid, no? Ito po ang en-bank sa kataas-taasang hukuman May 25, 1939. Oh, nilabas, umabot na sila sa Korte Suprema tungkol diyan. May bahagi diyan mga kapatid kung kailan i-define ng kataas-taasang hukuman kung ano yung tinatawag na notoriously offensive to the religious feelings. Ano ba yon? Pakita natin ang bahagi, ha? Ito. Sabi dito, because these acts constitute different offenses, Articles 280, 281, and 280 to 285, and do not fall within the purview of Article 133 of the Revised Penal Code. Ito ang pahayag. I believe that an act in order to be considered as notoriously offensive to the religious feelings must be one directed against religious practice or dogma or ritual for the purpose of ridicule. The offender, for instance, mocks, scoffs at, or attempts to damage an object of religious veneration. Pansinin ninyo, ha? Ang nakasulat dito, attempts to damage an object of religious veneration. Tanong, ito po bang ginawa ni Pastor Jerry de la Fuente? Attempt po ba ito o ginawa na talaga? No? Babasagin na po natin sila. No? Isa-isa po, babasagin na po natin sila. Teka siya. Hulog. Yan po, no? Hindi po namin inaapakan yung religion po ninyo, yung inaaniban ninyo. Okay, yon mga kapatid, no? I-convince ninyo si Pastor Jerry dahil nag-message na ako sa kanya, i-convince ninyo na makipagtalakayan siya mga kapatid. Makipagtalakayan siya. Dahil kung tingnan natin itong argumento niya,
balikan muna natin ha. Itong argumento niya, ito. Para po magligtas ng tao, no? Kasi meron pong nakasulat sa Biblia na sinasabi, meron daw po silang mga Oo na, ang imahen o mano mga kapatid para magligtas ng tao. Saan kaya niya napulot yan? Na itinuturo ng simbahang Katoliko na ang imahen ay para magligtas ng tao. Pero sa Biblia ba, lahat bang imahen ay Diyos-Diyosan? Pansinin niyo ang nakasulat ona sa Levitico Kapitulo 10, versikulo 10 mga kapatid, sa Magandang Balita Biblia. Dapat ninyong malaman kung alin ang sagrado o alin sagrado o hindi. So dapat malaman umano alin ang sagrado at alin ang hindi. Ang problema nito mga nagsusulputang sekta, lahat ng larawan Diyos-Diyosan. Pero kung lahat na larawan ay Diyos-Diyosan, tanong, bakit ang Diyos nag-utos na gumawa si Moises ng larawan? Dahil ang Diyos ay nakipag-communicate sa atin sa pamamagitan ng ating senses. Meron tayong mas, sinong uminom, kakain, sa pamamagitan ng test. Meron tayong pagbasa ng Ebanghelyo sa hearing. Meron tayong insinso. Upang maamoy natin, malanghap natin. Meron tayong holy water. Meron tayong, dahil ang Diyos nakipag-communicate sa pamamagitan ng senses natin. Tiningnan ko ang page nila. Merong kasamang pastor nila na sa kanilang simbahan, ang pangalan nakalagay sa stage nila, pangalang Jesus. Jesus. Paano mamasiguro na yung Jesus na pangalan yan, yung Jesus na sa Bible, ang daming Jesus na tao, di po ba? Jesus ang pangalan din. Wala silang larawan. Sabi nila, ang kanilang ginawa, yun lang pangalan, Jesus. Saan po ba yun mabasa? Na sinabi ni Jesus, yung pangalan niya ilagay sa simbahan lang. Sapat na. Okay. Tuloy natin, mga kapatid. mata pero hindi nakakakita. So may mata o mano, hindi nakakita. Natural, larawan yan. Ang tinutukoy niya diyon sa Isaias, yung tungkol sa Diyos-Diyosan. Alam niyo ba kung ano ang Diyos-Diyosan? Diyos-Diyosan. Idol is any representation of a false God. Nasa Webster's Dictionary yan. Idol is any representation of a false God. Harper's Bible Dictionary. All idols are images, but not all religious images are idols. Yun po ang nakasulat. Ngayon, kung ito ang argumento niya, may mata hindi makakita, may tenga hindi makarinig, may paa hindi makalakad. Tanong, yung utos ng Diyos sa Exodo 25:19-20 na Moises gumawa ka ng dalawang imahen o larawan ng mga kerubin. Di po ba may tenga yun? Dahil larawan yun, makarinig ba yun? May mata yun. Dahil may mata, makakita ba yun? At dahil may mata, may tainga, may paa hindi makalakad, sapat na bang sasabihin na yung utos ng Diyos na yan sa Exodo 25:19-20 ay Diyos-Diyosan? Yun ang problema ng mga nagsusulputang pastor, ng mga sikta, mga kapatid, na tatag lang ng tao. Yun ang problema. Bakit? Dami na pala natin na yun, almost 1,000 na tayo. Tuloy, mga kapatid. So, yun ang problema ng mga nagsusulputang sekta. Nakabasa lang ng Biblia na hindi sa kanila, namimili lang yan ng Biblia, wala naman silang sariling Biblia. Dahil yung King James Version, mga kapatid, opisyal na Bible yan sa Anglican. So nakabasa lang ng Biblia.
Wala sila. Pero pinipili lang. At madalas nila na akusasyon para makakuha at makapanghikayat ng mga hilaw na Katoliko itong atake nila tungkol sa rebulto. Yan po ang madalas na akusasyon at mga paninira nitong mga nagsusulpotang sikta. Kaya, i-convince ninyo. Alam ko, siguro, ngayon, sila si Pastor Jerry De La Fuente nanood sa akin ngayon. Pastor, iniimbitahan kita na magsagawa tayo ng talakayan tungkol sa pag-iba memo nitong mga larawan, no? Mag-usap tayo kung ano ang paksa tungkol sa sacred images. So, yun po mga kapatid ang paulit-ulit na atake. Pero, kung ating pag-aralan ang Biblia, kaya mga kapatid na Katoliko, inaanyayahan ko kayo, mag-aral kayo upang hindi kayo madali o madinggoy nitong mga pastor na ito. No? Sa Biblia, makita ninyo, hindi lahat na larawan ay ipinagbabawal ng Diyos. Dahil, malinaw, mabasa natin, ang Diyos mismo nagpagawa ng rebultong kirubin na gawa sa pinukpok na ginto ayon sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 18 mga kapatid. Nasa Exodo Kapitulo 37, versikulo 7 at nasa Unang Hari Kapitulo 6, versikulo 26, nasa Unang Hari Kapitulo 6, versikulo 32. At kung tingnan natin, ang buong palibot sa loob ng templo sa Jerusalem ay napuno pa ng mga iba't ibang inukit na imahe. Saan yan mabasa? Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17-22. O kaya, palpak na itong mga nagsulpotang sikta. Lahat bang mga imahen ay Diyos-Diyosan? Ang ipinagbabawal po ng Diyos mga kapatid, sa kaniyang kautusan, ay ang gumawa ng Diyos-Diyosan, idols. Sa Hebro, Pisel. Diyos-Diyosan. Kaya, sa Harper's Bible Dictionary, all idols are images but not all religious images are idols. Yung mga imaheng sasambahin bilang Diyos. Halimbawa, yung winasak ni Pastor Jerry De La Fuente, mga kapatid, imahin lang yan sa Senyor Santo Niño. Yun po ang larawan upang i-remember natin, nagpaalala sa atin na ang ating Panginoong Hesus ay dumaan sa pagiging bata. Kung tingnan natin ang Lucas Kapitulo 1, versikulo 35, anong mabasa? Mabasa natin diyan ang Santo Niño sa Spanish Bible. Mabasa natin letra por letra. Pero, sabi niya, balikan natin mga kapatid ha. Tenga, pero hindi nakakarinig. May tenga o mano, hindi makakarinig. O yon. Ang kirubin ba na pinagawa ng Diyos sa Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 18 hanggang 22. Sa Exodo Kapitulo 25, mga kapatid, ang tanong, meron yung tainga, hindi makakarinig. Pero yun po ba ay saklaw sa sinabi mong Diyos-Diyosan? Kung bawal ang paggawa ng larawan, bakit ang Diyos nag-utos? Antayin natin dahil magandang talakayan yan mga kapatid kung haharap siya sa isang maginoong talakayan. Di po ba? Alam nyo na hindi ko tinanggap ang mga naghahamon ng debate, yung Muslim, dahil napaka-busy pa namin. No? Meron kami mga priorities dito. Kaya yung
schedule na debate namin sa Born Again na si Pastor Wimpy, hindi pa natuloy. Yung sa Muslim, yung kay Jerry Laeg ng Seventh-day Adventist, hindi ko muna tinanggap dahil merong daming priorities dito. Pero nang nakita ko ito mga kapatid, siguradong iwanan ko mga priorities dito. Haharap lang sa isang maginoong talakayan etong pastor na si Jerry de la Fuente, no? Na nagwasak sa mga imahen. So, intayin natin doong ngayong linggo, mas mabuti. Oh, basta si Pastor Jerry Villafuente talaga ang haharap, yung mga priorities kong mga schedule dito, cancel. I-priority ko ang pagharap nitong si Pastor Jerry de la Fuente, mga kapatid. Tuloy natin. Ilong hindi nakakaamoy, may mga Natural. Ipaamoy mo yung larawan, na larawan yan, iimahin yan. Pero yung tinutukoy na mga paa, hindi makalakad, natural sa mga imahin yan. No? Na mga Diyos-Diyosan. Pero, lahat ba na mga may paa, hindi makalakad, may ilong, hindi makakaamoy, lahat po ba ay tinutukoy na Diyos-Diyosan na? Halimbawa, research naman pag may time. Ha? Halimbawa, kung tingnan natin ang Ikalawang Hari, Kapitulo 23, versikulo 15 hanggang 18, pinawasak ng Diyos ang lahat ng mga imahen, mga Diyos-Diyosan. Inutosan niya si Propeta Josnias. Winasak, sinunog. Pero ituloy pagbasa. Mirong isang monumento na hindi ginalaw. Sabi ni Propeta Josnias, kaninong monumento yan? Sabi ng mga tao, monumento yan ng propeta. Anong sabi ni Propeta Josnias? Huwag niyong galawin. Huwag niyong wawasakin. Ang problema nito mga nagsusulpotang sekta, pati ang larawan ng mga santo, abay, winasak. Dahil akala nila Diyos-Diyosan na. Oh. So, tuloy natin siya. pero hindi na ihahakbang. So ang sabi, itong mga ganito raw po ayon sa Biblia ay walang magagawang mabuti at wala rin pong magagawang masama para po sa atin. Oo, so sabi niya, walang magawang mabuti, walang magawang masama para sa atin. Kung walang magawang masama para sa atin, bakit winasak mo yung tinutukoy na Diyos-Diyosan? Di sino po ba ang gumagawa ng masama ng winasak niya ang naturang imahen? Sino po ba ang tatamaan sa Awit Kapitulo 74, versikulo 4 hanggang 8 na mga kaaway na pumasok sa loob ng templo upang wawasakin yung mga inanyuan? Malinaw yan. Baka hindi yan nabasa ni Pastor, no? Busy lang siyang memorize sa ibang mga teksto na itinuturo ng kaniyang mga pastor din. Pero yung iba, hindi niya alam. O kung alaman, abay, baka nagmaang-maanga na lang. So, ngayon, tuloy natin. Tingin ko lang po, yung kasama ko, yung kaibigan ko, siya po mismo yung nagsabi na isusurrender niya na po ito, sila po yung nagpusa. Pati aso, nagalit na niya. Galit ng aso, pastor, ha? Sabi, kaibigan. Sige, kaibigan. Kaya, kung balikan natin yung tinatalakay na notoriously offensive to the feelings of the faithful, itanong, bakit siya nagpa-video kung wala siyang intention, wala siyang intention to ridicule, wala siyang intention to mock the doctrine
and practices of the Catholic Church. So, ngayon, isa sa mga argumento kasi nitong mga pastor o mga nagsusulpot ng sikta, mga kapatid, no? Sabi nila, masama ang paggawa ng rebulto. Dahil kayong mga Katoliko, lumuluhod kayo sa rebulto. Mali na yan. Naalala ko yung cross-examination sa debate namin sa Iglesia ni Cristo ni Rizalito Ocampos. Bakit kayong mga Katoliko lumuluhod sa rebulto? Sabi ko, mali ang tanong. Palitan. Ayaw niyang palitan. Sabi ko, hindi kami lumuluhod sa rebulto. Sa daming mga Katoliko, pag lumuluhod sa rebulto, abay, basag lahat ng mga rebulto. Sa dami namin. And sabi niya, sa harap. Kaya nga, sabi ko, palitan. Okay. So, ngayon, kung tingnan natin mga kapatid, no? Itong mga sapat na ba? Batay lang sa nakita nila. Yun ang desisyon nila. Pero ano po ba ang mabasa sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 16? Sabi ng Diyos, huwag kang magbibintang sa inyong kapwa. At sabi din sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 37, huwag mong huhusgahan ang inyong kapwa. At sabi din sa ika-10 utos ng Diyos, malinaw, huwag ka sasaksi na hindi katotohanan. Ngayon, nang sinabi nila na ang larawan ay Diyos-Diyusan, balikan natin ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko. Ano po ba ang aral ng Simbahang Katoliko? Sa Our Catholic Faith by Monsignor Luis Larabore Moro, we do not worship the saints. We only honor them as special friends and servants of God. We adore God alone. So, napakalinaw po. Yun po ang opisyal na aral ng Simbahang Katoliko. We adore God alone. Bakit? Itong opisyal na aral ng Simbahang Katoliko, silang mga nagsusulpotang sekta na hindi pa siguro ito naka-attend ng Flores de Mayo, mga kapatid. Hindi nila alam ang opisyal na doktrina natin. Sasabihin, ang Katoliko'y daming mga Diyos-Diyosan. Si San Pablo ay kinikilalang Diyos-Diyosan, San Pedro. Sino bang mga Katoliko na nagpakilala na si San Pedro ay tao nagiging Diyos? San Pablo, tao naging Diyos. Si Santa Maria, tao naging Diyos. Sila ay mga tao na naging banal, hindi tao nagiging Diyos. Di po ba niyo na pansin? Ganyan magdinggoy itong mga nagsusulpotang sikta. Anong official nating aral, mga kapatid? Sa Catechism of the Catholic Church 152. The Church never ceases to proclaim her faith in one only God, Father, Son, and Holy Spirit. Di po ba napakalinaw sa official? Pagkatapos, iginiit nila, mga kapatid. Ano daw? Ano ang opisyal? Ang ating pananampalatayang Katoliko, we worship one God. At faith in only one God. Yan po ang tunay na aral ng Simbahang Katoliko. Pero, dininggoy ng mga pastor. Kontra ito, mga kapatid, sa mga akusasyon ng mga ibang sekta. Ibig sabihin, sila'y nambibintang na lang. At iyon ay isang violation sa 10 utos na ang sabi ng Diyos, huwag kang magbibintang. Ngayon, ang pagkakaroon ba ng imahen sa loob ng simbahan ay masama ba? Hindi. Hindi masama ang pagkakaroon ng imahen. Dahil kahit mismo sa Biblia, kahit sa daladala nilang Biblia, mga kapatid, ngunit hindi lang nila yan gustong basahin. Dahil kung babasahin nila,
Aba, baka mawalan sila ng mga miyembro. Paano na lang ang cash? Sunduan. Di ba ba? Oh. So, kung tingnan natin mga kabatid, sa Biblia, abay samot-sari ang iba't ibang inanyo ang imahen o larawan at estatwa, mga monumento sa loob ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Pakibasa. Pakibasa naman, please. Halimbawa, sa Ezekiel, Kapitulo 41, versikulo 17 hanggang 19, mga kapatid. Malinaw dito, ang gamitin natin ang New American Bible. As high as the lintel of the door, even in the interior part of the temple, as well as outside, on every wall, on every side, and both the inner and outer rooms were carved. The figures of cherubim and palm trees. A palm tree between every two cherubim. A cherub had two faces. A man's face looking at the palm tree on one side, and the lion's face looking at the palm tree on the other. Thus, they were figured on every side throughout the whole temple. O di po ba mga kapatid, napakalinaw na ang templo ng Diyos pala ay merong inanyo ang mga imahen at meron pang palm tree. Ano po ba yung kaugnayan sa palm tree? Bakit? Maliban sa cherubim, merong tinatawag na palm tree. Dahil ang palm tree, kung tingnan natin mga kapatid sa Biblia, Revelation 7:9, Psalm chapter 92 verse 12, abay, tumutukoy yan sa mga banal. Tingnan natin. Sa Psalm chapter 92 verse 12, the righteous man will flourish like palm tree. He will grow like cedar and Lebanon. So, yung mga banal mga kapatid, sila umano ay, ayon dito, will flourish like palm tree. Kaya, sa Ezekiel Kapitulo 41, 17-22, maliban sa mga cherubim na imahen, merong mga palm tree na tumutukoy sa mga banal. Ngayon, may mabasa ba tayo? Baka hindi ito nakita, hindi nabasa ng pastor mga kapatid, ang Isaiah chapter 56 verse 5. Then I will set up a monument in the area of my temple. Their names will be written on it. That will be better for them than having sons and daughters. So, malinaw dito, pansinin nyo, then I will set up a monument in the area of my temple. Ang templo ng Diyos, imimonumento. Kaya, kung pasok kayo mga kapatid sa mga templo umano na walang monumento, bay, budiga yan, budiga. Ha? So, masama ba ang paggamit ng rebolto? Hindi pala. How about yung pagluhod sa harap ng rebolto ng santo mga kapatid? Pag-Diyos na ba yun? Una, tandaan natin, ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 16, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Ay, napakalinaw po. No? Hindi. Sabi kasi sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 4 hanggang 5, huwag kang sumamba ng ibang Diyos, yung Diyos-Diyosan. Eto, you shall not make yourself an idol in the form of anything in heaven above, or on earth beneath, or in the waters below. Do not bow down to any idol or worship it. Oh, di po ba malinaw na ipinagbabawal? Tama.
Tama. Yung mga Diyos-Diyosan na mga lalaki at babae noon na mga Diyos-Diyosan pero hindi mga santo. Halimbawa, isa sa mga ginagamit nila mga kapatid, yung Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4, versikulo 16. Ito nakasulat, baka kayo'y mga pakas sama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan na kawangis alinmang larawan na kahawig ng lalaki o babae. Oh. So kaya ang konklusyon nito mga pastor, di po ba? Lalaki o babae. Yun po ang mga ipinagbabawal. Yes. Yun po ang mga Diyos-Diyosan. Yun ang mga Diyos-Diyosan. Halimbawa, Baal at si Astera. Binanggit yan. Yun bang Baal at Astera, mga kapatid, sa Biblia, nasa Katoliko ba yan? Halimbawa, tingnan niyo. Unang Hari, Kapitulo 18, versikulo 19. Nandiyan ang Diyos-Diyosan na si Baal at si Astera. Pinangalanan niyan sa Biblia, mga kapatid. So maliban ni Baal, ito pa, sa mga Hukom, Kapitulo 16, versikulo 23, mga kapatid. Ito ang mga Diyos-Diyosan na mariing ipinagbabawal. At nagpipisan ang mga pangulo ng mga Pilistino upang maghandog ng isang dakilang hain kay Dagon na kanilang Diyos. So, ito ang malinaw na Diyos-Diyosan. Si Dagon, kinakilalang kanilang Diyos. Di lang yan. Ito pa. Sa Unang Hari, Kapitulo 11, versikulo 7. Sa Borol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo si Solomon ng sambahan para kay Simos, ang karumal-dumal na Diyos ng Moab, at para kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amomita. Yun ang malinaw na mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, at marami pa. No? Meron pang Astarte sa Unang Hari, Kapitulo 11, versikulo 5, na Diyosa ng Sidonio. Sa Gawa, Kapitulo 14, versikulo 11 hanggang 13, si Zeus, mga kapatid, no? Na Diyos-Diyos na mga, at si Hermes, mga Diyos-Diyosan yan. Gawa, Kapitulo 7, versikulo 41. Meron pang Diyos-Diyosang sinabing kahawig ng guya. Yun ang mga Diyos-Diyosan. Pero, ang Diyos mismo ay nag-utos na gumawa ng imahen para sa kabanalan ng tao. Kung kasalanan, mga kapatid, ang paggawa ng rebulto, bakit ang Diyos mismo nag-utos na gumawa ng rebulto? Hindi. Sinabi pala ng ibang sikta na ang Diyos mismo ay nag-utos na gumawa ng Diyos-Diyosan. Kung yun, ang lahat ng rebulto ay Diyos-Diyosan. Pero, yun ang ibig sabihin na mali talaga sila. No? Mali talaga ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. At sa Bagong Tipan, ito, sa Bagong Tipan, ito ang mabasa natin, mga kapatid, sa Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 23, tingnan niyo ang nakasulat. Ang mga bagay sa sambahang iyon ay larawan lamang ng nasa langit.
at kinakailangang linisin sa pamamagitan ng mga handog. Ngunit higit na mabubuting handog ang kinakailangan sa paglinis sa mga bagay na sa sambahang nasa langit. So, malinaw ang nakasulat na ang mga bagay sa sambahang iyon na larawan ng nasa langit. At sabihin nila, boy, sinasabi ninyong mga Katoliko na hindi ninyo diniyos, hindi ninyo sinasamba ang mga imahen. Paano umano natin, paano umano natin i-deny pasinungalingan itong nakasulat sa Catechism of the Catholic Doctrine. Ito po, mahilig kasi sila mag-research, hindi lang mahilig umunawa. Ito, sa Catechism of Christian Doctrine, palagi itong gamitin din sa Iglesia ni Cristo. Sa number 3, page 87, is the worship of the saints confined to their persons? The worship of the saints is not confined to their persons, but it extends also to their relics and images. Ought we to worship holy images? We should have, particularly in our churches, images of our Lord, as also have the Blessed Virgin and the saints, and we should pay them due honor and veneration. Kaya sa pamamagitan nito mga kapatid, sabi na, hindi po ba? Sabi niyo mga Katoliko, hindi niyo sinasamba. Malinaw naman sa Catechism of the Catholic Church, may nakasulat na we worship images. Tanong, yun po bang salitang worship sa Catechism? Ang ibig sabihin ba ay pagdiyos na? Ano po ba ang salitang worship mga kapatid? Kung tingnan natin, malinaw ang salitang worship, hindi lang yun pagdiyos o adoration. Ang worship ay to respect, to honor. Yun po, to pay divine honor sa Webster's Dictionary. Hindi po ibig sabihin pag Diyos na. Kaya, kung inosente itong mga pastor sa mga solpot na sikta, o kaya'y ignorante lang sila, o all of the above, sa Biblia mga kapatid, alam natin na ang salitang worship sa Biblia, kung Biblia batayan, ang worship ay nangangahulugan ding honor. Halimbawa, balikan natin, Daniel Kapitulo 2, versikulo 46. Ito po ang mabasa natin. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel. O, di po ba? Ang mabasa natin sa King James Version, si Haring Nebuchadnezzar sumamba kay Daniel. Worship ang ginagamit. Tanong, dahil po ba may mabasa tayong worship mga kapatid o pagsamba, ito po'y nangangahulugan pag Diyos na ang salitang worship? Diniyos na ba ni Haring Nabucodonosor si David dahil sa salitang worship him? Gamitin natin ang ibang salin sa Biblia mga kapatid upang malaman natin na palpak itong interpretasyon ng mga nagsusulputang pastor. Ito po, no? Sa New International Version, sa naturang talata, Daniel 2:46, Then King Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel and paid him honor. Sa naturang talata mga kapatid, ang salitang worship ay nangangahulugang honor. Ay hindi naman. Bakit ninyo pinabulaan pa na dinyos na talaga ninyong mga larawan? Di po ba? Kayo'y nagdarasal sa harap ng rebulto, mga Katoliko, habang nakaluhod kayo. Kaya, yun bang pagdarasal sa harap ng rebulto,
habang nakaluhod, ibig ba sabihin mga kapatid, pag Diyos na ito? Hindi porket na nanalangin habang nakaluhod, yung kaharap mga kapatid, dinyos na. Di po ba? Dahil kahit sa Biblia, si San Pedro nga nanalangin, nakaluhod. At ang alagad ng Diyos na si Joshua mga kapatid kasama yung mga elders ng Israel, nanalangin silang lahat sa Diyos habang sila'y nakapatira pa sa harap mismo ng Ark of the Covenant. Halimbawa, balikan muna natin si San Pedro, nanalangin nakaluhod. Ito, Gawa Kapitulo 9, versikulo 40. Ngunit, pinalabas silang lahat ni San Pedro at lumuhod siya at nanalangin. Pagharap niya sa katawan, sinabi niya, Tabita, bumangon ka. At inimulat niya ang kaniyang mga mata. Nang nakita niya si Pedro, umupo siya. O, di po ba? Si San Pedro, nanalangin, lumuhod sa harap ng bangkay. Abay, ibig ba sabihin yung bangkay na kanyang kaharap habang nanalangin siya, Diyos-Diyosa na niya? Pag sure, oy, di po ba? Oh. Hindi lang yan. Josue Kapitulo 7, versikulo 6, mga kapatid. Oh. Ito ang mabasa natin. No? Pero, sigurado tayo, ayaw itong basahin sa mga nagsusulpotang pastor. Ito ang mabasa natin. At hinapak ni Josue ang kaniyang mga suot at nagpatarapa sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon hanggang sa kinahapunan. Siya at ang mga matatanda ng Israel at sila'y nagsipagbuhos ng alabok sa kanilang ulo. O, di po ba nagpatarapa sila sa lupa? At take note, ang Ark of the Covenant, mga kabadid, may mga imahen yon, dalawang imahen ng kerubin sa taas ng takip sa naturang Ark of Covenant. Kung basahin natin ang Números Kapitulo 7, versikulo 88. Baka hindi nila yan alam. So, balikan natin si Joshua sa Josue Kapitulo 7, versikulo 6. Mapansin natin mga kapatid na sila si Joshua ay nanalangin habang nakaluhod sa harap ng Ark of the Lord. May mga rebulto yon sa dalawang mga anghel. So, ibig ba sabihin na sinamba na nila ang dalawang rebulto, diniyos na nila ang dalawang rebulto na nasa takip ng arka ng Diyos? Hindi po, hindi po. Kaya tulad din ang mga Katoliko, manalangin sa harap ng imahe ng santo. Sa imahe ni Santa Maria, imahe ng ating Panginoon Jesucristo ni Senyor Santo Nerio. Pero hindi iyon pagdiyos sa mga imahen, kundi paggalang lamang sa sino mang rumirepresentar sa imaheng iyon, mga kapatid. Oh. Pero sabi nila, bakit kayong mga Katoliko, pinupunos-punasan ninyo ang mga imahen kung talagang hindi ninyo diniyos? Bakit, Pastor? Kung yung larawan ba ng iyong kasintahan, kung iyong hinalik-halikan yung larawan ng kasintahan mo, ibig po ba sabihin yung larawan ay Diyos na? Ha? Bakit? Bakit pinagpunas-punasan? Tandaan natin, mga kapatid, yung Marcos Kapitulo 7, versikulo 20, Marcos Kapitulo 5, versikulo 27-28. No? Ito po ang mabasa natin. No? Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo ang damit nito sapagkat inisip niyang
mahipo ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Oh, di po ba ang babae na may sakit, mga kapatid, sabi niya, mahipo ko lang ang damit, gagaling na ako. Tanong, utos ba ng Diyos na, sige, hipuin mo ang damit ko para gagaling ka? Hindi. Pananampalataya na lang yun ng babae. Pero yung pananampalataya ng babae, sa paghipo niya sa damit, siya'y gumaling. Ang damit ba? Ang damit ba ang nagpagaling sa kanya? Hindi. Di po ba? Kaya, isip-isip naman pag may time. No. Ngayon, sa Gawa Kapitulo 5, versikulo 15 hanggang 16, mga kapatid, kahit nga anino ng mga apostol, nakapagaling pa rin. Ito, na ano pa, dinala nila ang sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga higaan at sa mga hilagan upang pagdaan ni Pedro ay maliliman man lamang ng anino niya at sino man sa kanila, at nangagkatipon din naman ang karamihang mula sa mga bayang na nga sa palibot-libot ng Jerusalem na nangagdadala ng mga may sakit at ng mga pinahihirapan ng mga karumal-dumal na espiritu, at sila'y pawang pinagaling. Oh, di po ba, mga kapatid, sa pamamagitan lang ng anino ng santo? No. At hindi lang yan. Ang panyo o tapi na naihipo sa katawan ni San Pablo ay nakapagaling pa ng may sakit. Saan yan mabasa? Gawa Kapitulo 19, versikulo 11, mga kapatid. Ito po ang ating mabasa. Oh. At gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. Ano pat ang mga panyo at ang mga tapi na nakadaete sa kaniyang katawan ay dinala sa mga may sakit, at nawawala sa kanila ang mga sakit, at nangangalabas ang mga masamang espiritu. O sa pamamagitan ng panyo. Oh. Kaya, malinaw, mga kapatid, na itong ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, di talaga nag-aaral ng mabuti sa Biblia. So, may mga himala na nangyari sa pamamagitan ng mga relikyas ng mga santo. Hindi po ibig sabihin, mga kapatid, na yung relikyas ay may kapangyarihan. Kundi dahil ipinamalas ng Diyos ang kaniyang kapangyarihan sa pamamagitan ng relikyas ng kaniyang mga banal. Pero, itong mga nagsusulpotang sikta, hindi tayo magtaka na wala silang mga imahen ng mga banal, dahil wala silang kasama na mga banal. Dahil ang kanilang sekta, na itatag lamang ng mga tao. Kaya, mga kapatid, tulungan nyo ako i-convince na maharap natin sa isang maginoong talakayan. So, ayan po ang nangyaring discussion ni Brother Wendell sa isang topic patungkol sa pastor na patapos niyang wasakin ang rebulto, wasak rin siya. At doon sa isang pulis na namaril sa rebulto ni Mama Mary, ayun, disgrasya rin siya. So, sabi ni Brother Wendell, hindi natin dapat ikatuwa ang mga nangyari. Pero sana ito isang maging leksyon na matuto kayong gumalang sa pananampalataya ng iba. Ayaw nyo man tanggapin. Pero wag yung gano'n parang sinasadya nyo kasi kaming galitin. Hindi tama yon. Okay, maraming salamat po and bye-bye.